Mga limang expressions of worship recorded in the Bible. The first is Paul and Silas. Nalaman natin na si Apostle Paul at Silas nag-worship sila doon sa bilangguan. Acts chapter 16 verse 24 to 26. Hindi hadlang ang lugar na hindi sila makapag-worship sa Panginoon. That is one of the greatest expression of their worship. Whether saan po tayo na lugar, makapractice tayo ng worship. Again, hindi hadlang ang lugar na hindi tayo makapag-worship sa Panginoon. The second one is the woman with the alabaster box in Luke chapter 7 verses 36 to 50. Yung babae doon ay hindi maganda ang kanyang background. But when he met Jesus, bring the precious possession sa kanyang buhay. At yung perfume, worth a year's wage. Ang mahal nun, di ba? Sincerity in her heart, binigay niya sa Panginoon. That is one of the great expression of worship in the Bible. And the third one is the widow's offering in Mark chapter 12 verse 41 to 44. Bakit ang Panginoong Hesus ay nasisihan sa kanyang offering kahit kunti lang ang kanyang ibinigay? Marami naman ang nag-offer doon na malaki rin ang kanilang binibigay. Dahil yung binigay ng widow ay kung ano na lang po ang naiwan na pera sa kanyang mga kamay. He gave out of her poverty, but the rest they gave out of their abundance. So that is one of the great expression of worship there. And the fourth one, Abraham's willingness to sacrifice his son Isaac. In Genesis chapter 22 verse 22 to 14. No involved singing, no involved musical instruments. But that is a kind of worship because worship involves sacrifices. Talagang ibinigay niya ng kusa ang kaniyang miracle child. That the heart of Abraham, the top person he loved, is not his son but God alone. Kita niyo yun mga viewers? Parang ang laki ng problema niya. Ayun no? Oh, ang sad niya. Oh, kita niyo yan? Parang ang laki ng problema niya. Ayun. At ang panglima ay makita sa Luke chapter 22 verses 41 to 43. When Jesus surrendered to God's will. That is one of the amazing worship statement nung sinabi ng Panginoong Hesus natin na not my will but yours. So sa ating worship, sa ating buhay, inaalaw natin ang Panginoon na siya na ang ating master sa ating buhay. Yan ang proskuneo na kung ano ang kuman niya, yan talaga ang ating susundin out of love. That is our worship to Him. Sa iyo, viewer na nakikinig sa video nito, what is your greatest expression of worship? Dapat may bigay natin sa Panginoon ang best para sa Kanya dahil faithful siya sa atin at mahal niya talaga tayo. It's like the creation. Hindi mabubuhay ang halaman kapag walang lupa. Hindi rin mabubuhay ang isda kapag walang tubig o karagatan. Sa creation, hindi mabubuhay ang tao kung wala ang Panginoon. And worship, that is our expression of our love to Him. Our verse for this morning is found in Romans chapter 12 verse 1. It says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ayan po mga viewers, inspiring story po ito. Kinaya niya po ang 1,000 steps dito sa Botanical Park. Partida po yan, no? Malapit na. 1,000 steps po ito mga viewers. Hindi po ito basta-basta na lalakarin.
Ayun o, this is the finish line. Ayan, malapit na. Yung dalawa. Ayun si Kataylo. Si Kataylo po ang nauna. Ayun o. Wow! Congratulations! Na-survive niya po ang 1,000 plus steps. Start pala here. Hindi kami sumunod sa instruction. Dito pala dapat mag-start. Anong masabi mo na kinaya mo ang 1,000 plus steps? Pinawasan ako ng maraming singot. Pinawisan siya ng maraming pawis. Nakakapagod. Ayun. Sa ating worship friend, hindi dapat hadlang ang mga bagay na hindi tayo makapuri sa Panginoon. Thank you for watching. See you in the next vlog. God bless.